So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is January 23, 2026 and our topic is all about the meaning of the rainbow then and now. So, our concept is all about who is Noah, the meaning of the rainbow, God's promise. So, pagkatapos po ng baha, tahimik at bagong mundo, so lumabas po si Noah at ang kanyang pamilya mula sa arka na may malinaw na pagkaunawa kung gaano kaseryoso yung kasalanan at kung gaano kalakas ang hatol ng Diyos. Pero, sa gitna ng lahat ng ito is ipinakita ng Diyos na yung kanyang kabutihan at awa. So, inilagay niya po yung bahaghari sa kalangitan bilang tanda ng kanyang pangako. Dahil ang bahaghari ay hindi ibinigay dahil naging mabuti ang tao, kundi dahil tapat ang Diyos. So ito ay tanda ng covenant grace, isang pangakong nakasalalay sa katapatan ng Diyos. So hindi sa kabutihan ng tao. So yung bahaghari ay patunay na ang Diyos ay nananatiling tapat kahit tayo ay mahina. So our Bible readings for today is all about Genesis chapter 9 verse 8 to 17 ASND version. Ito ang tanda ng tipan na itinatag ko sa pagitan ko at ng lahat ng nilalang. Ang bahaghari sa ulap ay magiging tanda ng tipan. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is the rainbow is a sign of God's promise to preserve. So yung bahaghari po ay tanda na hindi na muling wawasakin ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng baha. So ipinapakita lang nito na ang kanyang awa sa gitna ng hatol dahil ang Diyos ay tagapangalaga ng buhay at kaayusan ng mundo. Second is the rainbow is an assurance of redemption in Christ. So yung baha is isa siyang larawan ng hatol at ang arka naman is larawan ng kaligtasan na tumuturo kay Kristo. So yung bahaghari ay paalala na pagkatapos ng hatol ay may awa at pag-asa sa Diyos. So, si Jesus naman, ang pangako ng Diyos ay ganap na natupad. And last is the rainbow is a reminder of God's faithfulness. So, syempre tuwing nakakita tayo or nakikita natin ang bahaghari is pinaalalahanan tayo na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang salita. So, hindi siya nagbabago kahit nagbabago ang mundo dahil ang kanyang mga pangako ay tiyak at mapagkakatiwalaan. So, ngayon ako na tayo sa ating application. So, yung first application is return the biblical meaning of the rainbow. So, syempre dapat nating alalahanin kung ano ang tunay na kahulugan ng bahaghari ayon sa Biblia. So, ito ay tanda ng tipan ng Diyos, hindi ng ideolohiya ng tao. Dahil ang salita ng Diyos ay dapat magbigay ng kahulugan sa mga simbolo. Second is rest assured that Christ heals our brokenness. So, yung bahaghari is paalala na ang Diyos ay Diyos na nagpapanumbalik. So, sa pamamagitan ni Kristo, ang nasirang relasyon ng tao at ng Diyos ay naibabalik dahil may pag-asa sa gitna ng pagkabasag ng mundo. And lastly is remind yourself that He who promised is faithful. So, kapag nakikita natin ang bahaghari is ipinapaalala sa sarili natin na tapat ang Diyos. So, hindi siya nakakalimot sa kanyang mga pangako at maaari tayong magpahinga sa kanyang katapatan. So, ngayon ako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why should we return to the biblical meaning of the rainbow. So, yung tanong na why should we return to the biblical meaning of the rainbow ay mahalaga sa atin dahil yung mundo ay madalas nagbibigay ng bagong kahulugan sa mga bagay na malinaw na itinuro ng Diyos. So mula sa devotion na to is natutunan ko na ang tunay na kahulugan ng bahaghari ay nakaugat sa tipan, awa at katapatan ng Diyos. So, dapat natin to i-apply sa ating buhay sa pamagitan ng pagtingin sa bahaghari hindi bilang opinyon ng mundo, kundi bilang paalala ng pangako ng Diyos at ng kanyang biyaya sa atin. So, ngayon ako na tayo sa pangalawang tanong, what is the biblical or Hebrew word for rainbow? So, yung salitang Hebreo para sa bahaghari ay crescent na nangangahulugang bow, tulad ng pana sa tigmaan. So, ipinapakita po nito na parang isinabit ng Diyos ang kanyang sandata, isang simbolo na ang kanyang galit ay tumigil at pinalitan ng kapayapaan at pangako. And lastly is, what is my view on LGBTQI+. So, bilang Kristyano po, is naniniwala ko na ang Biblia ang ating final authority sa pananampalataya at pamumuhay. So, pinaniniwalaan ko na ang tinuturo ng Biblia tungkol sa disenyo ng Diyos sa tao
at sa kasarian. Ngunit kasabay nito is syempre tinatawag tayong mahalin ang lahat ng tao, magpakita ng respeto at kababangang loob at habag. Dahil lahat tayo ay makasalanan na nangangailangan ng biyaya ng Diyos. So hindi tayo tinawag upang manghatol, kundi magpatotoo ng katotohanan na may pag-ibig at itinuro ang lahat kay Kristo na siyang tunay na nagbibigay ng pagbabago at pag-asa. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa tanda ng paghari na nagpapaalala ng iyong pangako at katapatan. Lord God, tulungan mo kaming manindigan sa iyong katotohanan habang nagmamahal ng may kababangang loob at habag. Lord, kayo ipaalala mo po sa amin na ikaw ay tapat sa lahat ng iyong pangako, naway ang aming buhay ay magpahayag ng iyong biyaya at katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen.